Direktor, ito ho muna, no? First reaction na ito raw po ang set-up daw po itong ginawa dito kila Mabanta. Well, Kated, DJ Chacha, napakahirap naman yatang paniwalaan yung situation namin is based on procedure and in law. Kitang-kita naman po, may mga kasama na naman po kami mga media personalities doon, well coordinated po ito. At yung makikita niyo po naglalabasan ng mga video clips, hindi na po galing na sa NBI yun. Yung nag-meeting muna sila ron sa Peninsula, Manila Peninsula, lumipat po siya, nag-direct siya, at may mga conversation, nakikipag-usap talaga siya for the drop-off of the money po na hinihingi po niya. So hindi po ito, malino po na hindi set up, napaka-unfair naman po nito sa ating mga law enforcement na sumunod sa proseso at sumunod sa batas at sumunod po sa ebidensya para sabihin na isang setup po ito. Opo. Klaruhin ko lang po, itong pera umano na aming napapanood, ang tawag po dito, budol money. Ano ho ito? Opo. Ito hong perang ito ay pang-entrapment lamang, hindi ito totoong pera. Go ahead, Director. Tama po yan, Kated. At alam ko naman po sa malawak nyo experience sa broadcasting, sa media, alam nyo naman po allowed po yan na ginagawa po ng law enforcement. Kagaya niyan, 75 million. Ang naglalabas po ng pera for entrapment, halimbawa, buy-bust, ang enforcement agency po, kami po. Kaya po kami may confidential fund, intel fund, yan po yung ginagamit yan. At para po sa kaalaman po ng lahat, kasama na po si Atty. Rowena Guanzon na nakita ko na wala namang experience yata sa law enforcement, ay tinitirang NBI na saan daw kumuha ng 75 million, nakapris ang pera ni speaker, ganyan po. Yun po ang tawag na doon, yun yung budol money, ano po. Sa recto po namin pinagawa yan, kasi ginawa po sa recto. Pero may kasama pong totoong pera yan, yung, kung nakita niyo po yung video na naglilista ng serial number, yun po yung nasa ibabaw na totoong pera. Okay. Kaya po yung mga nagko-komento sa social media, na wala naman pong experience sa law enforcement, magtanong po muna tayo, baka maganda. Kayo nga po, buti alam niyo po kaagad, dahil siguro sa experience po ninyo. So nakakatakot po kayo yung social media, hindi lang maraming nag-aabugad-abugaduhan, pati ngayon, gusto na rin po mga miyembro ng law enforcement na hindi muna po mag-aaral, ano po. Opo. Tutulong lang ako sa paliwanag kasi nga una pa lang po nung napanood natin to, agad mo nang iisipin nga na hindi ito actual na 75 million pesos kasi saan ka kukuha ng ganong kalaking halaga at kapag yan ay naging bahagi na rin po ng ebidensya ay hahawakan po ng hukuman niya 75 million. Tama po yan. Ang ginagamit dyan ng mga law enforcers po, yun din ginagamit ng mga nanloloko, yung budol-budol gang. Parehong-pareho po yan. Yung harapan lang ang totoo na pera. Opo. Tama po. Yung pong sinusulat, Captain, nakita niyo po yung video, yung ating po ahente, may sinusulat na serial number, yun po yung mark money na tinatawag po. Opo. Yun lang harapan nun ang totoo. Yung pong the rest na mukha lang pong pera, pero yung nga po ay fake money para lang ho pang entrapment. Yan usually pong ginagamit ng law enforcers. Anyway, gusto ko lang pong makakuha ng detalye dito kasi po, ang report mismo po at yung humarap nga kahapon sa press con din, itong si Ginoong John Mark Santiago, sinasabi niya na nagkakaroon ng negosasyon dito years ago pero nabuhay lamang ito at nagreklamo umano si Mr. Martin Romualdez nung magpadala ng teaser na video. Yung pong teaser na video yan, hawak ng NBI, ano ho naman nun? Well, may po lang na clip yun eh. Parang kung tutuusin, parang sabi nila, parang preview daw yun na ang tinitira nga yung personality po na nagreklamo. Pero from that teaser video na yan, ang nagsasalita po, yung pong si CJ Hero, parang yun yung direction. Pero yung pong pinadala ng video clip, may kasamang mensahe na sinasabi, mahaba itong video na to, ilalabas namin to, pag nilabas to, talagang maapektuhan. Ganun po yung tono nung text message na ito, ano po. At sabi nga, last year pa nagawa. Kaya nung iniimbestigahan naman po namin, at base naman sa statement nga po ng company ni speaker, naniniwala sila that the video is not meant to be shown to the public, but is only meant to extort money sana. Ibig sabihin, walang intensyong ipalabas. Meron nang ginawa, pinagsama-sama siguro yung napulot po sa mga news, mga clippings, ganyan, pero ang intention talaga is manghingi ng pera. Kaya ganun kalaki yung hinihingi pong pera.
Si Ginoong Martin Romualdez mismo ang complainant dito, as in pumunta sa NBI, nag-affidavit ba ito? Well, ang nagreklamo po mismo rito, yung tao na naghanda, nakipag-usap, yung pong isa sa mga tao ni Speaker. Pero yung mga initial coordination, I was informed na talaga pong nag-involve din po si Speaker po. Okay. Pero hiningian ba ho dito ng affidavit na ng NBI si former Speaker? Ang nag-issue po ng affidavit, yung pong tao niya na direktang may knowledge din at na initial na nakausap po nitong grupo po ng PGMN. Opo. Yung pong sinasabi na video teaser na ito, hawak ng NBI ngayon ito? Hawak po ng NBI yung video teaser? Opo, nasa amin po yung video teaser. Oh, yung video teaser. Yung pong kabuuan ng video, wala pa po kaming nakikita talaga. Kaya naman po, yung pong kanilang mga gadgets, hawak po namin. And it will form part as evidence po nitong kaso na to, na kahit makapagpiyasa sila, the Bureau will hold on to this because that this is considered evidence of the crime committed po. Opo. Kayo ho ba naghumingi na po ng warrant para po sa mga gadget na ito? Well, hihingi po kami ng cyber warrant. Pero technically po, under the law, pagka po you are arrested at dala mo yan, we have the authority po na nabuksan na po yan at tignan. Pero just to be sure, para wala pong issue na pinakialaman, sinet up, magsisecure po kami ng cyber warrant po na tinatawag. Opo, pati po itong gadget, cellphone, itong si Mr. Mabanta, hawak ng NBI. Sa amin po, yung mga cellphone at gadgets po nila. Okay. Na ganun. Opo. Kasi may dito ho siguro nabasa niyo po yung kanyang statement no? Na meron siya sinasabi dito na sabi niya in light of this, even before the arrest, I gave specific explicit instructions that if anything, literally anything, be it fatal or injurious, happens to any of us in any capacity, our legal teams and trusted allies are to fully publish the 90-minute expose on every social media platform for everyone in the Philippines to see. Kahapon po nangyari yung sinasabing arrest. Naghihintay kami ngayon dito sa sinasabing 90-minute na expose na ito. Kayo ho ba merong... Opo, go ahead, sir. Sige po. Yan na nga po yung kasama para mga threat talaga Mukhang ganun yata ang modus po ng grupo na ito. Kaya nga po, ako po, hawak namin yung mga gadget nila. Opo, naputol tayo, attorney. Mga pag-uusap at mga nakausap po. Sandali, kayo po yung naputol. Hawak ka ninyo kanyo ang gadget. Ano po? Go ahead, sir. Mga gadgets po nila, magsa-cyber warrant po tayo. Makikita namin lahat po ng mensahe dyan, pakikipag-usap at sino-sino ang mga kinausap pa at kung may mga ganito pang pangyayari. Sabihin, we will develop po, pagkakadevelop kami ng instances na mukhang gawain na talaga to. Mukhang itong si congressman na ganito or si senator na ganito nahingan din. Ginamit din nung kanilang platform para manghingi ng pera. So, sabihin, it's established a pattern. Hawak po namin yung telepono So far po, dito sa pangyayaring ito, ano ho ba ang naging arrangement dito? Sino ho ang dumirekta kay Martin Romualdez para manghingi ng pera? Kasi, mabigat ho na na personalidad ito. Dating speaker, first cousin ng presidente, congressman pa ngayon. Sino ang rumekta po dito kay Ginoong Romualdez? Base po dun sa mga nakalap naming ebidensya, ipinarating po ito through intermediaries na mga malalapit kay speaker. Kaya nga po yung nag-issue ng affidavit po rito, certain, is yung tao na nakaalam nito. Yung po yung pangyayari niya, po. Pero hindi po rekta kay Mr. Romualdez ang panghihingi ng pera? Lumalabas po dito sa hindi po directed na ganun, kundi through intermediaries. Unless meron po kaming hindi nakita na nakapag-usap sila ng diretso, and that will be the one na makikita nga natin pag nabuksan po natin yung telepono po ni Mr. Franco Mabanta. Opo. Meron bang issue dyan ng data privacy kung sakasakali po na meron kayo madiscover para maihayag nyo sa publiko o sa media? Well, pag na-subject na po ng cyber warrant yan at amin ang isinabing ebidensya yan, that will be under the instruction of the court na po.
Kung alin po yung mga pwedeng ilabas at kung alin po yung hindi pwedeng ilabas. Opo. Kasi dito sa kanyang statement, may Dear Martin eh. Dear Martin. So, well anyway, walang informasyon ng inyong mga ahente na dumirekta ito kay Speaker at nangihingi kay Speaker at sinabihan ng Speaker ng mga tao niya, kausapin nyo nga ito, ano itong sinasabi ng mga taong ito. Wala pong ganon. Sa ngayon po, hindi po nakalahad doon sa affidavit po na nakuha po namin. Pero that is the possibility na amin nga pong tinitingnan kasi it's an open and continuing investigation po ng NBI po. Despite na may na-file na pong kaso dito sa 5 individual po na atin pong naaresto. Okay. Naisampa na po ang reklamo sa DOJ. Sa City Prosecutor po ng Pasig, Captain. Opo. Kaya nga, sa Prosecutor's Office po, na-inquest na sila, kumbaga. Tama po. Kahapon po, nag-inquest po ang City Prosecutor's Pasig. So, a resolution may be forthcoming today. Then, nandiyan na po kung ano yung bail na recommended. Pagpunta po ng korte, then they can post their bail kung ano man po yung magiging extraction po ng korte. Opo. Ilang oras na po ninyong hawak itong mga taong ito para po sa kanilang detention? Nahuli po sila mga 8 kahapon, natapos po yung processing, siguro mga around 10 o'clock ganyan. So, kasi po din magka-count. So, ngayon po, mahaba na rin po. Pero ang reckoning point naman po ng detention is from the time na ma-inquest, okay na po yan. Okay, so within the prescribed period pa po tayo ngayon? Opo, Hindi, ngayon po, kahit na lumagpas na doon sa time ng detention based on the crime committed, para na rin po sa kalaman ng marami. Basta't may inquest na po yan, nadala na po sa piskalya, hihinto na yung pagbilang po doon sa period of detention po. Okay, so meaning po, today po, ang resolusyon ay lalabas mula sa piskal para sa paghahain po ng kaukulang demanda sa hukuman at ang hukuman magtatakda ng piyansa. Ang magre-recommend po ng piyansa ang piskalya at ang korte naman po, they have the discretion whether to decrease, increase, at kung ano pa po pwede nilang gawin doon sa bill po. Okay, mga anong oras po kaya ito maglalabas kaya ng resolusyon ng piskal? Anong sabi sa inyo, Director? I cannot second guess po kasi depende po. Basta ang experience ko naman po, even nung ako'y nagpa-practice na lawyer, basta sa inquest po, the following day lumalabas naman po yan. Tapos pinapadala po sa court, kalakip na po ng information po. Okay, bailable po naman ito, di po ba no? Bailable po ito. Based po din sa the penalty is from Prison Mayor to Prison Correctional, kung yun na po yung maximum. So, these are bailable offense po. Nasaan po sila ngayon, Director, itong mga taong ito, itong sila mabanta? Dito po sa kustudiya namin, kasi po dito sa Pasay, kasi po nagkaroon ng inquest, online inquest lang po gabi na. So binabuti po namin na for security purposes, stay po rito at kung lumabas naman yung bail ay agad naman po namin silang pakawalan po nakapaglagak na po ng bail unless meron po silang ibang kaso na pwede namin silang i-detain. Okay. Ngayon po, sa ngayon po na sitwasyon, ang inyo hubang mga ahente, hanggat wala pa pong warrant po doon po sa kanilang mga gadgets, meron na hubang mga informasyon tungkol nga sa aligasyon nang gagaling sa inyo na baka hindi lang ito isa na sinasabi ho ninyo na extortion? Alam niyo po, Katid, wala naman pong direktang nagsasabi, pero napakarami pong nag-message sa akin personally at tumawag na ako po yung logical guess ko, yung intelligent guess ko, mukhang meron pong pangyayaring ganun sa kanila. Either sila personally yung nabiktima o yung kanilang kalaban sa politika ay biniktima. Na ganun po para sila naman po yung labanan, yung banatan dito sa platform na to. Okay, so meron ho ba ngayon kung inyong mamamarapate, if you're at liberty to tell us, meron ho ba ngayon na mga lalantad o magsasabi sa inyo, magbibigay po ng katibayan dito sa mga gantong uri po ng bintang na pwede rin pong magamit sa mga taong ito? Well, kung meron pong yung mga nagmensahe po sa akin at darapati nila na maging mas direct at sabihin na
sila'y na biktima, mas maganda po. Pero kung hindi man po, once na nabuksan po namin yung mga gadget at nakita namin yung mga komunikasyon dyan, makikita po namin. And those persons na nakausap at na may ganyan po sistema, they will be persons of interest na pwede po natin ipatawag po rito sa NBI. Kasi po, yung lalabas na conversation nila dyan will be considered evidence. At kung meron pong related crime, pwede rin po namin gamitin laban po sa kanila. Opo. Tatayo ho ba itong kasong ito kung hindi po lalantad o mag-a-affidavit yung Martin Romualdez? Meron na pong affidavit Yan na po yung naging basihan at since party naman po siya, hindi naman po to yung pong robbery, hindi naman po private crime yan So, basta meron po malinaw na ebidensya, kasama yan, tingin ko po. Tatayo yan at katunayan, we are always guided by Memorandum Circular number 20 na inisyo po ng DOJ during the time ni Secretary Boyd Rimulya, ng Ombudsman na ngayon. Yung sinusunod namin na pamantayan bago po kami mag-akyat ng kaso po sa Piskalya at sa DOJ po. Opo. Pero mismo po si Ginoong Martin Romualdez, meron ng affidavit mismo? Can you clarify, sir? Wala pa po. Wala Wala po pa. siyang binigay sa amin na affidavit. But he can be presented as witness anytime naman po. And we can issue affidavit anytime. Pero base lang po dun sa hawak na namin at isinampa namin po sa prosecutor, it is already in compliance with the Memorandum Circular number 20 of DOJ po. Opo. Inyo ho bang nakausap na mismo si former Speaker Romualdez? Ako po, personally, hindi po. Hindi po ako. Opo. Yung mga tauhan po ninyo tungkol po sa isyong ito, kasi kung pangalan niya binabanggit na kinukutungan dito, siguro marapat lang na mismong yung taong yun ang makausap po ng mga ahente ninyo. Meron bang ganon? Well, doon sa spot report, it was not indicated yet, so I have to validate it po. Opo. Okay. Pero yung nga, ang tanong, tatayo ito kung sakasakali po kahit na walang Romualdez po na lumantad dito? Well, based on the evidence, Okay. yung elements po, nandiyan naman po. Opo. Opo. May pahabol pong tanong si Chacha lang, Oo. Direktor. Attorney, tama. Sige po, opo. Yes po, attorney. Bukod kay Mabanta, may 4 na iba pang inaresto, ano? Ilang taon po itong Tama mga po. ito at anong background po nung mga kasama ni Mabanta? Well, lahat po kasamahan niyo dun sa, sa, tawag dito po sa kanyang PGMN. Yung isa po, accountant nila. Yung isa, director din po. Kasama niya na doon sa pagtatayo ng kumpanya. Oo. So, most of them, mga kasamahan po talaga nila sa PGMN po. Hindi po sila nagsasalita sa ngayon. Wala pong kahit anong pahayag. Well, nung ini-interview po kasi namin sila, ang sabi nila, yung lawyer na lang nila ang mag-handle, po. Oo. So, we have to respect that po. Direktor, sa ganito po, pagka may isang kumpanya, media network or anumang kumpanya yan na nai-involve sa sinasabing extortion, paano po ang panuntunan ng gobyerno doon? Ano po ba ito? Halt muna yung operations nila, tuloy po sila hanggat hindi natatapos yung kaso? Well, ang mangyayari po kasi niyan, hindi naman tayo pwede ang nagpapasara. It will all boil down to the order of the court and the authority. So we will apply, we will seek for that. Kasi unang-una, kagaya nito, yung pong sinasabi na video, tsaka kung ano man yung mga conversation doon, dapat po yan, they will all form part as evidence na hindi pwede mo nang isa publiko. Dahil mga sub-judice po yan. Pero of course, we will submit po to the discretion of the prosecutor tsaka po ng korte kung saan po ito papasok. Po. Opo. Tsaka hindi ho natin maiaalis yung presumption of innocence dito po. Opo, tama po. Yun, I mean, hindi pwedeng sarhan mo ito, patigilin mo ito just Correct. because of this particular situation or incident, no? May Kasi due nga yung process. presumption Tama of po, innocence, Opo. nandiyan pa rin yan. Sa lahat yan, sa lahat, mga kapatid. Ganun Correct po. Ganun Opo, yun. So, walang pinag-uusapan dito na closure o suspension of operasyon ng 50 entity, no? Okay. Ngayon po, Director, ang magandang katanungan din dito, kasi ngayon, sa mga nakikinig po sa amin, lalo na yung mga fans nyo na naman, dami Marami na naman po ba? ang dami yung fans Oo, ang tanong nila dito is that anong pangyayari ito? Kailan nakatanggap nung request para yung kailan nagsimula yung usapan particular in this case nga po na entrapment doon sa pagkikita nila? Ano ba daw ang kwento na yung tip off na yon hanggang sa magkaroon na po ng delivery na sinasabing budol money? Well, Kapatid, una-una, po, to do sa ating mga fans,
Hindi ko naman po siniseryoso yung mga salita na yun. Sa atin, trabaho po tayo, nagtatrabaho tayo. Kung may nasasagusahan po tayo, natural po yan. Basta na, ang importante po, ma-roll out natin yung mandate ng NBI. No? So sa tanong po ninyo na kailan nagsimula, it's more or less 2 weeks po na nangyari na operation base po sa report sa akin. Actually, I don't know the personalities. Ang alam ko lang, it's an operation ng isang media network na nasa social media na nanghihingi ng pera kapalit ng pananakot na may ilalabas silang publication o video nga po. So may mga tawagan, may exchanges po na nangyari. And ang pinaka-critical po rito, Kate, yung mismong araw na po ng operation, makikita niyo po yung behavior ng grupo nila Franco Mabanta. Alam po nila yung gagawin nila eh. Dinala yung pera, dala-dala po yung nakamaleta ng mga pera dun po sa isang hotel, exclusive na hotel din sa Makati. Sabi niya, hindi natin dito tatanggapin kasi may CCTV. Labas. Nung mga operatiba po natin, nakasunod, lumabas, pumunta po siya doon sa kabila naman na hotel na umakyat pa sa taas, tapos lumabas sa ibang pintuan. Ganun po yung nangyari. Talagang coordinated po. Tapos nag-text na, ang sabi, I'll give another instruction in 20 minutes. Pumunta kayo ng Pasig. Pumunta ng Pasig. Nung nakastampo sa Pasig, nagbigay ng text message yun eh. Pagbigay po ng text message yun na, yung instruction, dito yung drop-off. Itong, sasabihin ko na po, kasi lalabas naman yan sa Valle Verde Country Club, doon ang bagsakan ng pera. Sa Valle Verde, pumunta ka dito sa Valle Verde. So, nung niliber na yung pera, tinanggap na, nung pumasok sila sa isang kwarto, doon na po na uli. Yung Mark, so, isabihin ko, coordinated po. okay, yung mark money kung saan nga na 'di ba? Yung kung sino tumanggap noon, yun ang medyo klarong mananagot. Sino ang tumanggap ng mark money? Well, hindi, coordinated naman po kasi ang nag-i-instruct po talaga si Franco Mabanta. Oo. Siya nag-i-instruct, kaibigan ko yan, trusted ko yan, dyan yung bigay. So sila po yung tumanggap. Pagtanggap nila, doon na po sinundan kung saan papasok. Pagpasok po doon sa kwarto, nandiyan po si Franco, binubuksan na nila yung pera, bibilangin na po siguro. Doon na yun, doon na po pumasok yung operatiba natin. At doon pumasok po yung operatiba natin with the presence of the member of the mass media po. Ayun. So pagtanggap, okay, hindi nakaharap yung Mabanta o mano, pagdating doon sa kwarto, boom, nandun siya, yung pangunahing Pero kaninyo. doon nag-start po, nandun na siya. Siya po nag-instruct, doon sa hotel pa lang, ganun po, siya po lahat. Oo, so doon pa lang sa hotel, nandun na kaninyo, and then yun nga, yung actual na pagbubukas ng maleta, nandun na siya present. Opo. May visuals kayo niyan lahat, Direktor, no? Opo, naka-body cam po yung mga, tapos may kasama pong mga member ng media po, mga kaibigan po natin sa media. Okay, sige. Yung mga naka-assign po na media personalities dito sa NBI, kasama po. Okay, sige po, sige. Okay, may pahabol lang pong tanong. Last po si Chacha. Go, Cha. Attorney, bago po yung pahabol, Attorney, kanino yung Valle Verde? Kaninong bahay po iyon? Hindi ko po pa na-identify exactly kung sino yung yung sa bahay, no. So, ano po yun? May mga computers doon? Ano ba siya? Media network? Wala po. Wala po kasi ang operations po nitong PGMN sa pagkaka-report sa amin, sa bahay po mismo ni Mr. Mabanta, dyan po sa Makati, sa San Jose Village po. Okay. Doon sila nagsushoot, doon nagagawa ng mga project. Sige, hingi kami ng ng impormasyon soon, Attorney, Director, kung kanino po yun. Director, meron lang mga nagsasabi dito na parang napapansin yata daw po nila yung mga Duterte supporter, katulad po ni dating Congressman Mike Defensor. Etong si Mabanta, ina-affiliate din po at iniuugnay yung kanyang pangalan sa mga Duterte para daw po yatang iniisa-isa yung mga Duterte supporters. Ano pong reaksyon nyo doon? Isama nyo na rin po si Jason. Jason Sa. Ayun pa pala. Isama nyo na rin po si Jason Sa. Para tatlo po sila. Okay. Attorney, pero ito lang po sa